Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang gabi po. Ako po si Carla, 26 years old, at lumaki ako sa probinsya ng Batangas. Simple lang po ang buhay namin noon. Aral sa umaga, laro sa hapon, at kwentuhan tuwing gabi. Pero may isang laruan na hindi ko kailanman nakalimutan. Isang manikang hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala. Noong 10 years old ako, may dumating na package galing sa tiyahing ko sa abroad. Excited akong buksan kasi tuwing nagpapadala siya, laging may pasalubong para sa akin. At nung araw na yon, nakita ko siya. Isang malaking manika. Maputi ang balat, kulay asul ang mga mata, at may suot na puting bestida na may burdang bulaklak. Agad ko siyang pinangalanan. Binigyan ko siya ng pangalan na Angela. Sa simula, masaya naman ako. Nilalaro ko siya araw-araw. Nilalagay ko siya sa kama ko bago matulog. At minsan kinakausap ko pa siya kahit alam kong laruan lang naman to. Pero isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako dahil parang may humahaplo sa buhok ko. Pagdilat ko, wala namang tao. Pero nakatayo si Angela sa sahig. Di ko maalala kung nilagay ko siya doon pero ang alam ko hindi. Naisip ko baka ako lang ang naglipat bago matulog at nakalimutan ko lang. Pero nangyari ulit ito kinabukasan at sa mga sumunod pang gabi. Iba-ibang lugar ko siya nakikita. Minsan sa paanan ng kama, minsan sa tabi ng pintuan, at minsan sa tabi ng bintana na nakaharap sa labas. Sinabi ko sa nanay ko pero natawa lang siya. Baka iniisip mo lang yan, manika lang yan, sabi niya. Pero nagsimula nang mangyari ang mas kakaiba. Habang naglalaro ako sa kwarto, may bigla akong narinig na parang may mahinang boses na bumubulong mula sa direksyon ng manika. Hindi malinaw pero parang paulit-ulit yung sinasabi. Laro tayo. Akala ko guni-guni lang. Pero isang gabi, malinaw kong narinig yung boses. At mas malala, nakita ko gumagalaw yung bibig ni Angela. Hindi ako nakatulog sa takot. Kinabukasan, dinala ko siya sa aparador at isiniksik sa pinakailalim para hindi ko makita. Pero pagising ko, nakahiga siya ulit sa tabi ko. Doon na ako nagsimulang matakot ng sobra. Minsan naririnig ko sa kwarto ko yung tunog ng tela na hinihila kahit ako lang ang mag-isa sa bahay. Minsan amoy ko yung pabango na hindi naman namin ginagamit. Matamis na parang amoy bulaklak pero nakakasulasok pagtagal. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng sapatos na parang kumakalampag sa sahig. Pagmulat ko, nakita ko si Angela. Nakatayo sa gitna ng kwarto. Pero yung mukha niya, hindi na pareho ng dati. Hindi na siya mukhang manikang laruan. Nakakatakot na ang itsura niya. Malaki ang mata na nanlilisik tapos nakangiti na abot tenga. Hindi ako makasigaw, Miss Eleven. Parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Lumapit siya dahan-dahan. At sa bawat hakbang, naririnig ko yung bulong niya na mas lumalakas. Hindi ka na aalis. Maglalaro tayo habang buhay. Nang hawakan niya ang kamay ko, nanlamig ako.
at biglang bumukas ang pinto. Nandun ang nanay. Agad niyang hinilang manika at itinapon sa labas ng bahay. Kinabukasan, sinunog namin si Angela sa bakuran. Habang nasusunog siya, amoy namin yung matapang na halimuyak ng bulaklak. At may naririnig kaming sigaw ng batang babae na parang nanggagaling sa loob ng apoy. Akala namin tapos na. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising ako dahil may mabigat na nakadagan sa kama ko. At sa sulok ng kwarto, parang may nakikita akong hugis ng batang babae at yung amoy ng bulaklak. Minsan naririnig ko ulit yung pamilyar na boses. Laro tayo. At tuwing naririnig ko yon, alam kong si Angela pa rin yun. Magandang gabi po, Miss Eleven. Ako po si Rhea, 27 years old, taga Cavite. Hindi po ako naniniwala dati sa mga multo o kung anumang kababalaghan. Para sa akin, lahat ng mga kwento tungkol sa mga aswang, engkanto at sumpa ay gawa-gawa lang para takutin ng mga bata. Pero nagbago lahat nang makapulot ako ng isang manika. Isang simpleng laruan lang siya. Madumi, luma, iniwan sa basurahan. Pero mula ng araw na yon, nagsimula akong maniwala sa kababalaghan. Isang hapon, galing ako sa palengke at dumaan sa isang shortcut pa uwi. Doon sa tabi ng kalsada, may isang malaking basurahan. Sa gilid nito, may nakita akong manika. Medyo marumi siya, alikabok at kaunting putik lang pero maganda. Kulay rosas ang damit. Maayos pa yung buhok at parang bago pa. Hindi ko alam kung bakit pero naisip ko, sayang naman kung iiwan lang doon. Pwede ko pa siyang linisan at ibigay sa pamangkin ko. Kaya pinulot ko siya. Pinunasan ng konti gamit yung panyo ko tapos dinala ko pa uwi. Pagdating sa bahay, nilagay ko muna siya sa mesa sa sala. Naghanda ako ng panghapunan. Abala ako sa kusina ng halos 1 oras. Pero pagbalik ko sa sala, wala na yung manika sa mesa. Siyempre nagtaka ako. Akala ko baka kinuha ng pamangkin ko na minsan dumadaan na rin naman sa bahay. Tinawagan ko siya, pero sabi niya nasa bahay lang daw siya buong hapon. Medyo weird na yon para sa akin pero baka ako rin lang ang naglipat at nakalimutan ko lang. Kaya hindi ko na masyadong inisip. Nakita ko siya sa tabi ng pintuan ng kwarto ko nakasandal sa pader. Siguro nilagay ko lang dyan kanina, sabi ko sa sarili ko. Kinagabihan, habang nanonood ako ng TV, parang may naririnig akong mahina na tok, tok, tok. Yung tunog na parang gawa ng plastic na paa na tumatama sa sahig. Napatigil ako at nakinig. Galing yung tunog sa may pintuan ng kwarto. Pagtingin ko, nakatayo dun yung manika, tapos nakaharap sa akin. Hindi ko siya nilipat mula kanina. Medyo kinilabutan na ako pero dinala ko siya pabalik sa sala at iniwan sa upuan. Bandang 2:00 ng madaling araw nagising ako. Dahil parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Pagdilat ko, nakaupo sa tiyan ko yung manika. Nakatingin diretso sa mukha ko. Nanigas ako sa takot. Hindi ako makasigaw agad.
Sinipa ko siya palayo at agad akong tumayo. Kinuha ko siya at tinapon sa labas ng bahay sa mismong basurahan. Kinabukasan paglabas ko, wala na siya sa basurahan. Kala ko kinuha na ng ibang tao o napulot ng bata. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Kinagabihan, pagpasok ko sa kwarto para matulog, nandun ulit siya sa ibabaw ng kama ko. Tuyo na ang buhok, malinis at nakangiti. Doon na ako kinalabutan ng husto. Kinuha ko siya, isininid sa malaking paper bag at tinapong ko sa ilog na malapit sa amin. Sigurado ako na hindi na siya makakabalik kasi malakas ang agos ng tubig doon. Pero kinabukasan pagising ko, may tunog ng plastik na kumakalampag sa sahig. Pagbukas ko ng mata ko, nakaupo siya sa sahig sa tabi ng kama ko. At sa palad niya, may mga putik. Nagpunta ako sa simbahan at dinala ko yung manika. Sinabihan ako ng pare na baka mas mabuting sunugin na lang siya. Kaya isang gabi, sa bakuran, sinindihan ko yung manika gamit ang lumang kahoy at gasolina. Habang nasusunog siya, amoy ko yung matapang na halimuyak ng bulaklak na hindi ko kilala. Matamis pero nakakasulasok. At doon ko narinig isang malakas na sigaw ng batang babae. Napaatras ako sa takot. Halos matumba at mabilis kong pinatay ang apoy. Nang tumingin ako, halos natunaw na yung manika pero buo pa rin ang kanyang muka at nakatingin pa rin sa akin. Akala ko noon tapos na. Pero ilang linggo lang, nagsimula ulit yung mga tunog na naririnig ko sa gabi. Yung tapak ng plastik sa sahig. Minsan nagigising ako na parang may malamig na kamay na humahaplos sa buhok ko. At minsan, sa salamin ng aparador, nakikita ko siya sa likod ko kahit wala naman siya sa bahay. Hanggang ngayon, wala na akong manika sa bahay pero alam kong nandito pa rin siya. Kasi kagabi, habang natutulog ako, may mabigat na naman sa dibdib ko. Pagdilat ko walang tao. Pero sa sahig, sa gilid ng kama ko, may bakas ng maliliit na paa. Gawa sa plastik at putik. At may pamilyar na boses na bumubulong sa tenga ko. Laro tayo. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po akong Rika. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo to pero sana matapos niyong marinig ang kwento ko. Maging mas maingat kayo sa mga bagay na dinadala niyo sa bahay. Nangyari to 2 taon na ang nakakaraan pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng mahimbing. May kaibigan ako si Lisa. Mahilig siya sa mga lumang gamit. Yung tipong bumibili sa ukay-ukay, antique shop, at minsan pati sa mga junk shop. Isang araw nagpunta siya sa isang lumang tindahan sa probinsya. Tapos kinaumagahan, bigla na lang siyang nagpadala sa akin ng litrato sa messenger. Rika, tingnan mo, ang cute ng manika. Totoo nga, ang ganda ng manika. Medyo luma na yung damit pero yung mukha parang sobrang detalyado. May maliit na pilik mata, mapulang labi, at parang totoong mata na nakatitig. Sabi ko sa kanya, "Uy, ang creepy niya na. Saan mo nabili?" "Secret, binigay lang sa akin, libre." Sagot niya sa akin.
Nung una, wala lang sa akin yon pero makalipas ang ilang araw, napansin kong hindi na gaanong nagre-reply si Lisa sa mga chat. Minsan online siya pero hindi sumasagot. Hanggang isang gabi nag-message siya bigla. Rika, natatakot ako. Kinabahan ako bigla sa message niya at tinanong ko siya. Bakit? Ano nangyari? Sabi niya, yung manika, naaalala mo, feeling ko gumagalaw siya. Natawa ako. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero nag-send siya ng picture ng manika na nakatayo sa sahig. Sa may gilid ng kama niya. Sabi ko, baka ikaw lang naglipat niyan. Sumagot siya, hindi Rika. Iniwan ko siya kaninang umaga na nakaupo sa shelf. Pag uwi ko, nasa sahig na siya. At hindi lang yun. Napatigil siya mag-type. So nag-message ako. Lisa, ano pa? Matagal po bago siya sumagot. Nang sumagot siya, sabi niya, Rika, minsan naririnig ko yung tumatawa sa dilim. Kinabukasan, hindi ko na siya makontak. Tinawagan ko siya pero laging cannot be reached. Kaya pumunta ako sa apartment niya. Pagdating ko doon, bukas ang pinto. Walang tao sa sala. Tinawag ko ang pangalan niya pero walang sumasagot. Pumasok ako hanggang kwarto. Doon ko nakita yung manika. Nakaupo sa kama, nakangiti. Pero wala si Lisa. Paglabas ko ng kwarto, may narinig akong mahina pero malinaw na boses mula sa sala. Rika, halika dito. Boses ni Lisa yon. Sinundan ko pero habang papalapit ako parang humihina at lumalayo yung tunog. Hanggang sa mapansin ko, nanggagaling pala yon sa manika. Lumapit ako. Nanginginig. At doon ko lang napansin na sa dibdib ng manika, parang may maliit na crack. At mula sa loob, may kumikislap na parang mata. Biglang kumurap yung manika na yon at narinig ko ulit. Rika, tulungan mo ko. Nandito ako sa loob. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo palabas ng apartment. Basta paglabas ko, hindi na ako lumingon. Simula noon, hindi ko na nakita si Lisa. At walang ibang nakakaalam kung saan siya napunta. Pero minsan, may nakikita akong post sa online marketplace. Picture ng parehong manika. At lagi sa caption ang nakalagay, libre lang, pick up anytime. Kung may mag-alok sa inyo ng libreng manika, huwag nyo nang tanggapin. Baka hindi kayo ang maging may-ari. Baka siya na ang magmay-ari sa inyo. Thank you for watching Mambabarang and Friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.